Minsan lang naman mag long weekend, di ba? Marami sa atin, di ba? Marami sa atin iniisip, okay, magre-relax ako. Okay, yung mga hindi ko nagawa, gagawin ko. So, kaya lang ang tanong doon, ano yung gagawin mo? So, yung iba, nag-iisip, kadalasan, di ba, magbabakasyon. Yung iba, ang gagawin, magmo-movie marathon. Ang tanong doon, yung bang mga ginagawa mong yon, ito yung realization eh. Kaya ito yung inuuna ko. Are you doing something today that is getting you closer to where you want to be in the future? Alam mo ba kung anong gusto mong maging future? At alam mo ba kung ano yung ginagawa mo ngayon na konektado sa kung gusto mo ano maging in the future? Kasi kung hindi, no, katulad nga ng sabi ko dito, if not, then it's time to go beast mode. Okay, so marami sa atin gustong umasenso. Obviously, lahat naman tayo gustong umasenso, gustong yumaman. Pero ang tanong, yung bang ginagawa mo ngayon or yung ginagawa mo nung nakaraang taon o yung nakaraang linggo, nakaraang buwan, sigurado ka ba na dadalhin ka dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo? Yun yung realization na dapat mong, yun yung isang katanungan sa sarili mo na dapat mong masagot ngayon eh. Gusto mong yumaman, gusto mo ganito ang antas mo sa buhay, balang araw, pero ano ba yung ginawa mo in the past? Kung ano yung ginagawa mo hindi naman konektado dun sa gusto mo maging ano ka in the future, then tulad ng sabi ko rito, go beast mode. Kasi sayang yung oras. What do I mean by beast mode? You gotta work hard for what you want in the future. No excuses. Kaya later, may advice akong ibibigay, 8 advices to get ahead of the others. Again, yung discussion ngayon is not based on concept alone. It is based on my experience, no? Na I'm pretty sure naman, siguro naman sa akin, kahit papano, ang gusto ko kasing mangyari is makontribute ko kung ano yung experience ko sa nakakarami, particularly yung mga millennials eh. Dapat yung mga millennials, makikinig kayo dun sa mga at least ahead sa inyo. Yung talagang, para sa akin, no, ang advice ko lang, maganda makinig kayo dun sa mga mas ahead sa inyo, yung in terms of experience. Kung makikinig ka sa kapwa mong millennial, siguro doon mong sobrang successful na no mga yun na magbibigay sa'yo ng advice. Pero there's no substitute for experience. Kaya ang advice ko is makinig ka. Kahit ako, nakikinig ako dun sa mga 50 years old, 60 years old. Makikinig lang ako sa mga ka-age ko kung talagang mas successful sa akin yun at may matututunan ako. Pero kung hindi, it doesn't make sense. Kasi yung experience, iba yan eh. Okay? So, it's better to look ahead and prepare than to look back and regret. So, maraming akong na-encounter na lagi na lang ganun yung kada nakakausap ko. Sir, sana 2 years ago nag-umpisa na ako. Sana, sir, a few months ago nag-umpisa na ako. So, yung regret eh. Yung nasayang na oras. So, kung ikaw gusto mo, pare-pareho naman tayo nasa stock market o may interest sa stock market, kaya ka nga nasa public group ko eh. Kung gusto mo talaga na subukan yung stock market, huwag ka nang magdalawang isip kasi ayoko yung matatanggap ko yung sana sir, nag-umpisa na ako 2 years ago, 1 year ago, ang tagal ko na kayong pina-follow, 3 taon na, 2 taon na. Hindi ko lang masabi na sayang. Yung iba yumaman na 2 years ago, ikaw mag-uumpisa ka pa lang. Itatak nyo sa isip nyo yan. Yung panahon, hindi mo na mababalik yan. Opportunity cost mo na yon, no? So, starting today, no? Start ng long weekend bukas, may ilang araw kang idle, pag-isipan mo mabuti yan. Always look ahead and prepare, no? Kung ano man yung gusto mo mangyari in the future, dapat ma-finalize mo na ngayong darating na long weekend. Kasi nga, mahirap magsisi balang araw eh. So, always look ahead. And don't look back na. Kung may nasayang ka na panahon, huwag mo nang panghinayangan yan. You cannot really turn back the time. So, all you need to do right now is to move forward. Okay? So, anong mabibigay kong advice? Umpisa tayo sa number 1 advice ko, no? So, no excuses, just result. Kadalasan ng mga taong hindi nagiging successful, as stated here, 99% of failures came from those who have the habit of making excuses. Kaya maraming hindi na-achieve yung dapat nilang ma-achieve kasi nga, sa umpisa pa lang, nahihirapan na, wala akong oras mag-aral, wala akong oras pag-aralan yung ganyan. So, ano yung pwede mong, ano yung ma-achieve mo kung puro ka excuses?
wala kang magiging result kung sa una pa lang, madami ka ng dahilan. Di ba may kasabihan nga tayong mga Pilipino na pagka gusto, may paraan. Kapag kaayaw, maraming dahilan. Okay? So, number one advice ko para to get ahead of the others. By the way, no, take note of this. To get ahead of the others, you should get ahead of yourself first. Kaya nga unahin mo yung baguhin yung attitude na kung dati-dati may excuses ka, baguhin mo na yan moving forward. Otherwise, will still be a failure in terms of dun sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. No, kung gusto mo sa stock market, gusto mo magkapera through other sources of income, wala dapat excuses. Napakaraming paraan di ba? Lalo na ngayon sa digital age, napakaraming pwedeng maging source of income, no? So, number one advice ko yan. Second advice ko, be extraordinary in the world full of ordinary people. Do something that most people want so someday you can live the rest of your life the way most people can't. Napaka-powerful ng mga statement na to. Ano ibig sabihin yan? Marami sa ating gustong yumaman. Pero pag nandun na sa proseso, paano yumaman, dyan na nagkakatalo-talo. Okay? So tulad sa stock market, ilang percent lang ng Pilipinong nasa stock market kasi nga mahirap. Kala nila napakahirap intindihin, pero sa totoo lang, lahat naman na mahirap kayang matutunan So, paano tayo yayaman kung sa una pa lang negative na tayo? Paano tayo magiging extraordinary kung magiging part tayo ng ordinary na mga Pilipino na, you know, yung tradition natin, mag-aaral tayo, magtatrabaho tayo sa isang company hanggang sa magre-retire tayo. That's the ordinary way of living sa ating mga Pilipino So, you have to take the extraordinary course of life. And how to do that? You simply need to start somewhere. You need to figure out kung ano yung pwedeng, saan kang pwedeng magsimula. Ano ba yung gift mo? Ano ba yung talent mo na pwede mong pagkakitaan? Lahat naman ng yung mayaman sa mundo, di ba may mga talent yan? Lahat naman tayo equally, we are all given an equal talent, no? $1 million talent, kailangan mo lang yung i-discover. Diyan na nagkakatalo-talo Madidiscover mo yung talent na yan. Ang tanong, gagamitin mo ba to your advantage and to the benefit of other people? Take note, it should be first priority is to provide value to other people. Secondary na lang yung sa'yo, norm, dadating yun no? Kapag naging blessing ka sa ibang tao, you will eventually become more blessed. Ganon yung golden rule sa buhay no? Third advice ko is take this long weekend to reset. Reset mo kung ano yung mga priorities mo, yung mga kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Ngayon, reignite, no? Napaka-importante na yung punong-puno ka ng motivation Refocus, baka mamaya kung ano yung ginagawa mo na walang kinalaman sa goals mo. And restart. For me, every year, ginagamit ko tong long weekend na to restart something. Exactly the way I presented it. Nire-reset ko, ano yung mga kailangan kong i-reset. Iniisip ko, ano ba yung mga pagkakamali ko? Ano ba yung mga dapat kong hindi ginagawa? Reignite, kailangan kong i-motivate yung sarili ko Reignite meaning, kailangan hindi ako maging complacent. Kailangan yung fire within me keeps on burning regardless of kung how much did I already achieve. So, yun din yung gusto kong kumbaga, ito yung ina-advise ko sa inyo. Refocus. Marami tayong mga bagay na minsan nawawala yung focus natin social media at kung ano-ano, and most especially restart. Take this long weekend to restart dahil it's a new beginning no? Yung long weekend, you should kumbaga parang parang time to reflect kung ano ba yung buhay mo, time to reflect kung ano ba yung dapat mong umpisahan, time to reflect kung asan ka na ba in terms of your goals no? Baka may kailangan kang restart, reignite, refocus so you can reset your life. And then, take it to the direction na gustong-gusto mo, no? Do something today that your future self will thank you for. Ikaw din ang magpapasalamat sa sarili mo kung ano yung gagawin mo ngayon. Ikaw din ang makikinabang balang araw. Visualize yourself as a successful in the future. Paano mo mamimit yung ganong goals? Paano magiging reality yon? Depende kung ano yung gagawin mo ngayon. Okay? Fourth advice is to get ahead of other people, no?
You need to get ahead of yourself first. Anong ibig sabihin dito? Every next level of your life will require a different version of you. So, kaya nga, advice ko kanina, reset, di ba? So, baka kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, walang kanalaman sa goals mo, baka kulang ka ng motivation. You need to beat your prior best. You need to reassess, no? Ano ba yung status mo ngayon? Ano ba yung mga weaknesses mo? Convert it into your strength para at least you should at least get ahead of yourself, so it would be easier for you to get ahead of the others. How can you get ahead of the others kung yung sa sarili mo mismo hindi mo kayang baguhin? No? Kaya take note itong advice na to. Okay? Advice number 5 is be brave enough to start and strong enough, no, to finish a life-changing task. Marami sa atin, di ba, nag-uumpisa lang pero all of a sudden hindi natatapos kung ano man yung inumpisan. Marami akong kakilala or marami akong na-witness na ganyan. Mag-uumpisa after a week, after a month, nawala na yung momento. Gusto mo matuto ng bagong skill, tinignan mo agad na, okay, magkakapera ba ako dyan? Parang ang tinitingnan agad, magkakapera. Parang napaka-short term. Dapat isipin mo, hindi lang basta magkakapera ka, kundi dapat ang titingnan mo, mapapabuti ba ako dyan? Kasi pag ikaw, napabuti ka dyan, eventually dadating yung magkakapera ka rin dyan, lalo na kung yung skill na matututunan mo is, you know, you need to consider it as investment to yourself eh. Dapat pag once na may inumpisahan kang isang bagay, tulad nga nung statement dito, dapat you should be strong enough to finish a life-changing task. Ano yung mga life-changing task, no? This coming long weekend, think of a new skill na pwede mong pakinabangan. Think of something na pwede mong establish as business na which can provide value to other people. Think of something na mamabago yung buhay mo. So, in terms of stock market naman, ano yung pwede kong maitulong sa inyo? Na sa tingin ko pwedeng makapagpabago ng buhay niya, because yun na rin naman yung naging purpose ko for so many years eh. Kaya rin naman kayo nasa public group ko eh. So I'm doing the best that I can, whether public or private man yan, para maging valuable sa ibang tao. So may YouTube channel ako. Kung meron kang time, then check it out. Yan, free yan. Wala nang excuses kasi yung iba ayaw ng kung ano-ano eh. Gusto nila free. O ayan, napakadaming free resources dyan. Diba? May mga libro, no? Sa akin, in terms of stock market, 2 libro lang yung lagi kong ina-advise. Take the opportunity to, you know, to read book, no? Sa technical analysis, yung kay Jason Cam, The Trading Code. Sa fundamental analysis naman, yung How to Make Money in Stock by William O'Neill, no? So life-changing in a sense na pag nabasa mo yung mga ganong libro, at least meron kang bagong matututunan and it will help you to become a better trader and investor moving forward. Okay, so ito pinapakita ko lang sa inyo na may mga content ako dyan. Kung hindi nyo pa na-check, better check it out. Baka kasi yung iba dyan mapanood mo, at least makatulong sa inyo kasi ang daming mga discussion na akong in-upload dyan. Dito sa public group natin, alam nyo naman na madalas din tayo nagkakaroon ng mga live session dito na sinisigurado ko worth it yung oras natin. Ako pinaghahandaan ko yan eh. No? Kahit nasabihin mong public yan, pinaghahandaan ko yan para maging valuable pa rin dun sa mga kapanood. So kung gusto nyo ma-access yung mga dating live session, yung mga real talk session, pumunta lang kayo dun sa media and videos. Marami ding mga photos, marami ding mga posts ng mga case study, napakaraming, you know, resources para matuto ka eh. Okay? And again, sa akin, kung ikaw is ready ka na, no, at gusto mo na may formal online learning course, nandiyan ang CI program. Nakita nyo yung mga forums na yan. Tapos, yung communication tool na to, meron ng USN Crypto. So, again, may 3 ways ka to learn from me, for you to become my mentee. No, whether indirectly or directly, marami tayong way to communicate and to learn from each other. Or
we have a lot of ways para maging valuable ako sa'yo, and at the same time para maging valuable ka rin sa akin, in the sense na marami rin ako natututunan dun sa mga estudyante ko eh. Isa na dun yung trading psychology nila, di ba, na na-share ko nga sa mga previous live session ko. Advice number 6, discover your passion. Baka mamaya hindi mo pa na-discover, or baka na-discover mo na, wala ka pang ginagawa. Kasi nga, siguro, masyado kang busy doon sa trabaho mo, no? Again, may kasabihan na yung 8 to 5, you're working for other people. And after 8 to 5, yung mga after work, dyan mo madidiscover ano ba yung pwede mong, how can you work for yourself? Paano mo magiging boss yung sarili mo? And the best way to figure out is discover ano ba yung passion mo. Think of something that you really love to do, na hindi ka mapapagod, hindi ka mai-stress. Kasi nagdaan din naman tayo pare-pareho dyan. Ako personally, nung nasa corporate ako, tinanong ko yan sa sarili ko eh. Diba, na-share ko na rin sa inyo na normally, ang gagawin natin, gusto nating ma-promote hanggang sa maging executive tayo. No? Bibihira yung nakakatungtong na syempre magiging presidente ka. At least nasa kanya-kanyang profession tayo. Ako, nasa accountancy profession, finance. So, na-reach ko yung CFO level. Pero at the end of that particular journey, tinanong ko yung sarili ko, okay, na-reach ko yon, na-achieve ko yung sweldo na gusto ko, pero is it really my passion? So, pagka yun, tinatanong mo na sa sarili mo, maganda as early as possible, matanong mo na sa sarili mo yon. Para at least, no, it will become your purpose, and you can make it as a profession, and you will never work a day in your life. In layman's term, ano ibig sabihin yan? Mas maganda and swerte ka, bihira kasi yung kung ano yung work nila align dun sa passion nila, and yun yung naging purpose nila. Kaya sila tumatagal sa isang company. No? Provided okay din yung boss nila, so it seems perfect lahat. Pero bihirang-bihira mangyari yun eh. Pero paano mo ma-maximize yung passion mo na pwede mong pakinabangan at pakinabangan ng ibang tao, at gagawin mo yun na hindi ka ma-stress, hindi ka mapapagod? Ikaw lang nakakaalam yan. May talento tayo eh. Kung magaling kang magsulat, kung magaling kang mag-vlog, kung magaling kang kumanta, napakaraming paraan. Magaling kang magturo. Isipin mo kung ano yung talento mo. Huwag mong isipin yung sinasabi ng ibang tao, dahil hindi ka naman papalamunin niya. Sa totoo, ako real talk eh, di ba? Nung nag-uumpisa ako magturo online, kasi nga yun yung passion ko, college pa lang, yun ang gusto ko eh. Diba? Nag-create ako ng mga online, may mga free, nag-create ako ng ano, lahat ng tao may masasabi. Ang kadalasan na magsusupport sa'yo yung mga stranger. Yung mga kilala mo, minsan hindi pa magsusupport sa'yo yun. Kumbaga parang against pa sa ginagawa mo, huwag mo silang pansinin. Maniwala ka dun sa sarili mo na kung ano yung kakayanan mo, passion mo, go all in. And eventually, those people na hindi naniniwala sa iyo will soon become, no, your number one fan. Ako ay personally, experience ko yan eh. Nasa umpisa, bakit ganyan? Normal yan eh. Mag-uumpisa ka ng isang bagay, alam mo magiging happy ka doon, maraming distraction, maraming against, kasi hindi sila initially naniniwala sa iyo, pero ikaw lang yung nakakaalam kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. So, wag mong pansinin yung iba. Gawin mo kung ano yung sa tingin mong gusto mo, and eventually, mapapatunayan mo dun sa iba na tama yung kung ano man yung decision mo sa buhay mo. Okay? Advice number 7, you gotta work hard for what you want and twice as hard to keep it. Totoo yan eh. Kasi lahat naman tayo nag-uumpisa from scratch, and napakahirap ma-achieve yung certain level of success. Bago mo ma-reach yung level na yun, katakot-takot na hirap ang abutin mo. So, pag naisip mo yung mga pinagdaanan mong hirap, no? Lahat ng mga sacrifices mo, struggle mo bago mo narating yung stage na kung saan natupad mo yung pangarap mo, nagtiwala ka sa sarili mo. Pag dumating ka na dun sa level na yon, anong ibig sabihin? Twice as hard to keep it. Napakahirap i-maintain nung kung ano man yung na-establish mo eh. Why? Pinaghirapan mo yun eh. Diba? I-maintain mo yun. Mapa-business man yan, mapa kung ano mang related sa passion mo. Magto-throwback lahat ng pinaghirapan mo.
And by having that kind of mentality, mas mamomotivate ka, no, to work even harder to keep what you had already established. And most especially, katulad nung na-share ko kanina to, di ba? Give thanks for what you are now and keep fighting for what you want to be tomorrow. Regardless of any situation na kung nasaan ka man ngayon, and giving up is not an option. Kasi lahat naman tayo may capability, no, to make our life better than it used to be. You have to keep on fighting. You don't need to, kumbaga at this point, regardless of what's happening, don't allow negativity to, take over your life. Be optimistic regardless of how hard life is. Kasi ikaw din naman ang makikinabang pag na-survive mo kung ano man yung napagdadaanan mo. Lahat tayo nagdadaan sa pagsubok. Saan tayo nagkakatalo-talo? Paano natin i-manage yung kung ano yung nangyayari sa buhay natin? Di ba may kasabihang ganon, no? Na it's most probably 99% kung how you deal with life, adversity. Huwag kang magpapadala kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Yung pang-8 advice ko, kung mapapansin nyo guys, mahilig ako sa mga 8, no? Para psychologically, para sa akin, lucky yan. Nakasanayan ko na. So, para sa akin, yung pang-8 advice ko is, again, to stay ahead of the others. By staying ahead of yourself, you need to keep the fire burning inside you. Always aim to beat your prior best. Ano ibig ko sabihin dyan? Na-achieve mo na yung gusto mo ma-achieve, but still, you maintain that, that motivation to keep going. Tulad ngayon, for example, sa akin i-share ko na, no? Every year, yung long weekend na yan, talagang mina-maximize ko yan. Not just to take a break, no? I work hard, no, to where I am right now, but tulad nung na-share ko kanina, there's no room for complacency. Iti-take advantage ko tong darating na long weekend na to think of something na how can I level up kung ano man yung narating ko. So, yun yung the best advice I can give to everyone. Regardless of your status ngayon, always aim to beat your prior best. Because that's the best way to keep on progressing in this life. Yung complacency, it's really the enemy for, to stay successful. Dapat hindi mo maramdaman yung complacency. Dapat mas matuwa ka na nararamdaman mo na super motivated ka. Kasi why? Kasi nga lahat ng bagay na meron ka, pinaghirapan mo. So, wala kang reason para tamarin. Wala kang reason para mag-excuse. Wala kang reason para wala kang gawing something, something this long weekend for you to get ahead of yourself so you can continuously get ahead of the others. It's not just comparing your life to others. It's just that, making sure na meron kang ginagawa to be of help to other people. Getting ahead of other people means being one of, in terms of leadership, no? How can you lead a certain group of people if you are not ahead of them? So, yun yung ibig kong sabihin doon na getting ahead of the others, provided you will lead those people. So, it's a good intention. Paano mo gagawa yon? You need to keep the fire burning inside you. Wag kang magdalawang isip kung ano man yung sa tingin mo, may gift ka, may passion ka, i-share mo yan sa mga tao. I-discover mo yan. For example ako, kung nasa corporate ako, malamang talaga wala akong natutulungang libo-libong tao at wala akong na-inspire na libo-libong tao. Kung sinayan ko lang kung ano yung talent na binigay sa akin ng Diyos, ganun din sa inyo. Diba? Kung papakinggan nyo yung ibang tao, sayang naman yung binigay na talento sa inyo ng Diyos. Pwede ka naman palang mag-create ng business na pwedeng makatulong sa ibang tao. Bakit mo papakinggan yung iba na dinidistract ka lang o dinidisappoint ka lang? There's no point, no, in listening to other people. Just you know yourself, you know your capability, then do it, no? Sabi ko nga, lagi ko na share sa inyo to, di ba? Work hard in silent and let your success be done. No, is totoo yun. Kasi ikaw lang ang gagawa ng paraan para maging successful ka. Hindi ka tutulungan ng ibang tao, lalo na yung mga tao na gusto lang nilang makita maging failure ka instead na maging successful. Katandaan nyo yan, yung mga tao, pina-follow ka
for them, because they want to see you fail. Disappoint them by becoming so successful na eventually madidisappoint sila and they will look up after you, no? Magiging inspiration kanila. Dati nagiging source of ng disappointment nila, and eventually magiging inspiration. Ganun ang mindset mo dapat, no? Para ma-motivate mo yung ibang tao to beat their prior best. Para sa akin yung number 8 advice pinaka-importante, kasi ito yung sa akin eh. Why am I doing this? 'Di ba? Bakit ako magla-live ngayon instead na ipapahinga ko na lang to? Because I want to be an inspiration to others. I want to be a motivation to others. For so many years na ginagawa ko to, no? So kung ikaw isa ka sa nakikinig ngayon, para sa akin isa lang yung dapat mong tandaan. Starting tomorrow, no, you need to do something, no, to get ahead of yourself first, so eventually you can get ahead of the others to lead them in a direction na mapapabuti sila. Yun yung ibig kong sabihin sa topic natin ngayon. Always think of good things, kasi babalik sa'yo yan eh. Lahat ng gagawin mo kailangan makakabuti sa ibang tao, kasi yung good karma, totoo yan, no? Magfo-focus ka, ano ba yung pwede mong pakinabangan sa ibang tao? Pwede pakinabangan ng ibang tao sa'yo. Ikaw ba entertainer, magpapatawa ka para matanggal ang stress ng ibang tao? Then do so. Ikaw ba may talent, magaling kumanta? Then do so. Huwag kang magdalawang isip. Okay? Kasi binigyan tayo ng kanya-kanyang talento, and dapat i-share natin sa mundo yan. Huwag tayong mahihiya. Kung ikakahiya mo yan, sayang naman. Sana napunta na lang sa ibang tao. Okay?